At kaugnay sa pamamaril sa Senado at sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa, makakapanayam natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa lahat ng mga kababayan natin sumusubaybay sa inyong programa. Opo, sabi niyo nga po, dismayado yung Pangulo sa nangyari sa Senado. Ano po exactly yung ikinidismaya niya, ikinadismaya ng Pangulo? Unang-una, of course, ang Senado ay parte ito ng gobyerno. At kung magkakaroon ng ganong kaguluhan, hindi lang naman ito makaka-apekto sa Senado, makaka-apekto ito sa buong bansa. At nakita natin kung paano ito naibalita globally at definitely makaka-apekto nito sa ekonomiya. So, hindi naman kinakailangan magkaroon ng ganong kaguluhan kung tama lang ang pagmamanage ng nangyari dito sa Senado. Dahil makikita naman natin, hindi lamang sa ulat ng NBI at ng PNP, kundi na rin pati mga reporters na nagsabi na walang balak pumasok ang NBI agent papunta sa Senado. Maliwanag po yan dahil ang ginagawa lamang po ng NBI agent doon ay humiling ang GSIS General Manager Veloso na mag-secure ng kanilang GSIS premises dahil nga maraming nagkakagulo na dahil nagtawag pa nga itong si Senator Bato ng peaceful rally diyan sa vicinity ng GSIS at ng Senado. So, gusto lamang nila na hindi maging labas-masok ang tao doon sa sinasabi nating entry point na kung papasok ka ay manggagaling lang talaga sa Senado dahil ang manggagaling mula sa GSIS ay hindi makakapasok doon sa lagusan na sinasabing gustong buksan di umano ng NBI agent. So maliwanag naman na walang balak ang NBI agent na pumasok sa Senado. Nung mangyari po yung putukan, bago na po yung liderato ng Senado, ang sinasabi niyo po ba sila yung partly to blame kung bakit nagkaroon ng kaguluhan yung bagong liderato ng Senado, hindi nila na-control yung sitwasyon? Sa kanilang mga sinisiwalat during sa kanilang Facebook live stream, yung kanilang pagbi-video, sinabi nila na tinawagan na nila finally si NBI Director Atty. Matibag. At that time na nagkakaputukan. Unang-una, kung ang purpose lang nila is for security or safety, tambak ang miyembro ng PNP doon at Marines. Pangalawa, hindi ba dapat mas tinawagan ito earlier? Dapat tinawagan ito earlier si Atty. Matibag nung hindi pa nagkakaputukan, nung sinabi ni Sergeant at Arms General Mau na Aplaska na may sighting siyang nakikita na NBI na nakaarmas. So with that, mas mapipigilan siguro yung warning shot na ginawa ni Sergeant at Arms kung tinawagan muna si NBI Director kung ano ang purpose ng isang NBI agent doon sa nasabing lugar sa may Bridgeway. Pero instead, ang ginawa ni Sergeant at Arms, Aplaska, nagsuot ng full battle gear, nagkasa ng kanyang long firearms at pumunta at binuksan yung pinto para tanong doon sa tao, sino ka? Saan ka? So, di ba, hindi naman magkakaroon ng warning shot o magkakaroon ng putukan. Kung hindi naman niya binuksan yung pinto, pinasecure na lang sana niya yung sinasabing pinto. Kung iniisip niya may papasok. When in fact, sabi nga ng mga reporters, walang bala pumasok dahil pinapasara nga ng GSIS yung pinto. Pinapalak. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang utos na iparesto si Senador Bato de la Rosa. Pero noong si dating Pangulong Duterte yung ipinaparesto ng ICC, nakipag-cooperate yung gobyerno. Ano po yung diferensya nung dalawang subject ng ICC arrest warrant? Actually, ito sinasabi kasi nila, no? Ito ha, iba kasi May 11, iba yung May 13 ha. Noong May 13, wala talagang utos na arestuhin ang sino man, si Senator Bato sa Senado, kaya nga yung NBI agent ay doon lang sa GSIS premises. So, pero inamin naman ng DOJ, from the ICC. So, ang difference, sa ngayon, dahil may Supreme Court pending petition sa Supreme Court, so iginagalang ng Pangulo kung ano ang magiging resulta nito. Hindi ito ni dating Pangulo Duterte. So yung tangkang pag-aresto po sa Senador noong May 11, alam po ba ito ng Pangulo bago ito mangyari? Alam naman po. Utos po ba niya ito or ipinaalam lang sa Pangulo na may chance na arestuhin ang Senador dahil alam na darating siya sa Senado? Meron po kasing warrant of arrest na idinaan na po sa PCTC at yun lang po ang naging action ng NBI. Mandato po ito, di na po kailangan utusan.
Kasi mandato po nila ito. Mhm. Naniniwala po si Senate President Alan Peter Cayetano na kaya raw inatake, in his word, yung Senado ay dahil may intensyong pahinain ito at maisulong yung constitutional change. Ano pong masasabi niyo rito? Hindi ko makita yung connection. Kasi ang una, noong May 11, sineserve lang ang warrant of arrest kay Senator Bato. Isang tao lang ang gustong, kumbaga, makadeal ng NBI, hindi ang buong Senado. Sila mismo ang pumasok sa picture dahil nagbigay sila ng protective custody. So, pinasok ng Senado yung kanilang institusyon doon sa supposed to be na personal lang na operasyon dito kay Senator Bato. So, hindi namin makita yung connection na sinasabi niyang intriga na constitutional change. So, wala naman siyang binigay na detalye. Intriga yan, mahirap paniwalaan. So, unang-una, bakit ba nagkaroon ng pagtawag kay Senator Bato? Hindi ba intentional din naman nila na mapalitan ang liderato? So, personal yon. Pangalawa, ang purpose is for the impeachment. Personal din yon. So, anong i-connect niya doon sa sinasabi di umano na intriga ng constitutional change? So, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. For the record, meron ho bang isinusulong nga na constitutional change at pagpapalawig sa termino? Hindi po yan napag-uusapan. Sa palasyo, hindi po yan napag-uusapan. Sa anumang meeting, hindi po yan napag-uusapan. Sa totoo lang po, noong mga unang taon ng Pangulo, hindi po yan, sabi niya, ang constitutional change ay hindi ito sagot sa ating mga issues ngayon. Pero nung sinusulong mismo, kung di tayo nagkakamali, at that time si Congressman Richard Gomez at saka ni Senator Robin Padilla mismo ang nagsusulong ng constitutional change with regard to economic provisions. So, yung pagpapalawak or pagpapa-extend ng term, wala po yan pag-uusapan. So, hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Senator Alan Cayetano yung sinasabi po niya. Siguro kung makakapagbigay po siya ng anuman detalye, at least magkakaroon po tayo ng basihan. Finally, nag-convene na nga po yung Senate Impeachment Court. May mensahe po ba kayo para kay Vice President Sara Duterte na ilang beses hindi umattend doon sa pagdinig sa Kongreso? Si Vice Presidente naman ay nagsusulong di umano ng transparency and accountability. Kung naniniwala siya sa transparency and accountability, harapin niya po yung mga ibinibintang at inaakuso sa kanya. May iba naman po ako ng issue. Natapos na po nitong Mayo yung appointment ban para sa mga tumakbo ng eleksyon 2025. May inaasahan po ba tayong rigudon o mga bagong papasok o magbabalik sa gabinete ng Pangulo? Tignan na lamang po natin. Sa ngayon po ay wala pang ibinibigay sa ating update, pero tignan po natin. Abangan na lang po natin. At very quickly po, yung mga acting po na mga kalihim, ano po magiging proseso dito? Ay sasalang na po ba sila sa process? Kasi hanggang ngayon, puro acting pa lang po itong mga marami sa mga kalihim ng mga departamento. Sa ngayon po ay hindi po ako maaari magsalita at baka mapangunahan ko ang Pangulo. Sa ngayon po kasi meron naman po silang 1 year na pwedeng maging acting secretary, so hindi pa naman po yung lumalagpas. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat sa ating mga kababayan. And po si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Susubukan kunin ng pahayag ng mga personalidad na nabanggit ni Undersecretary Claire Castro.